Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa namang kwentuhan tungkol sa negosyo ng pagpapaboyan. So ngayong araw na ito mga katropa, tatalakayin natin itong tungkol nga sa mga iba't ibang tanong na mga katropa natin magpapaboy dito sa Pilipinas sa mga nais pumasok sa negosyo ng baboyan. Pagkano na nga ba ang kita? Kasi sa presyo ng live weight, and paano ba kinocompute yung break-even at net profit para magabayan yung mga nais pumasok sa industriyang ito. So ito na mga katropa, mga kabady natin. Maraming mga nagtatanong, sapat na ba ang presyo ng live weight ngayon para kumita sa negosyong ito? Kahit gaano kalaki ang baboy mo, kung mas mahal ang nagastos mo sa feeds kaysa sa pinagbentahan mo ng baboy, lugi tayo dyan mga katropa. Ngayon, himay-himayin natin. Pag-usapan natin yung computation ng break-even points at net profit para malaman natin kung magkano talaga ang kikitain sa bawat ulo ng baboy. Okay, let's compute mga katropa. Okay, so simulan natin. Ang mga gastos, production cost, talagang maraming mga umaaray na mga magbababoy dyan. Kabilang na rin tayo dyan mga katropa. So bago tayo magbenta, alamin muna natin ang pupunan sa isang backyard piggery at ito ang karaniwang breakdown para sa mga baboy hanggang sa ma-harvest natin. Ideally, normally, pangkaraniwan o normal nang nangyayari is yung 4 months talaga nating aalagaan at palalakihin ng ating mga baboy. So, ipagpalagay na natin mga katropa na ang presyo ng piglets, isabihin na natin 4,000 o 5,000. Ito kasi mga presyohan na ganito mga katropa is nakadepende yan. Saang area ka ba? And ano ba ang demand? Ano ba yung atmosphere dyan sa area nyo? Marami bang mga nag-alaga ng baboy? Kunti lang ba yung mga nag-alaga ng baboy? Marami bang bumibili ng baboy? Ito kasi may mga sakit ba na kumakalat dyan? Ito kasi mga katropa yung mga factors na maaaring makapekto sa presyo ng ating mga alagang piglets na bibilhin. So pangkaraniwan na, sabi ko nga, 4,000, 5,000. Sa ibang lugar, umaabot pa ng 6,000 hanggang 7,000. At sa ibang lugar naman, mas mababa. Lalo na sa mga liblib at bundok. Kung walang demand masyado. So ito na mga katropa. Pag-usapan muna natin yung feeds. Ito kasi yung pinakamalaki. So sabihin na natin, pwedeng umabot ng hanggang 70 to 80% pa ng kabuuang gastos sa pag-aalaga ng baboy. So, normally, pwedeng umabot ng mga 56% hanggang 70%, yan yung ideal. Pero, pwede pang lumobo yan, depende sa kung gaano pa kalaki natin nais palakihin ng ating mga alagang baboy at iba-iba pang factors na pwede natin i-consider na maaaring makaapekto sa kanilang paglaki at kanilang timbang. So, pinakamalaki na, halimbawa, ang isang baboy ay nakakaubos ng 4 hanggang 5 sako sa 4 na buwan o 5 buwan na pag-aalaga. So, ang feeds karaniwan na is 50 kilograms. So, ipagpalagay na natin na ang isang sako na 50 kilograms ay nag-average ng 1.6 per bag. So, mababa na yan mga katropa. Kasi, karaniwan na ngayon, 1.8, 2,000. Pero, ang mga magbababoy is maparaan. So, ipagpalagay na natin na 1.6 times 4.5 bags. Huwag na natin sagarin sa 5, di ba? Para sabihin natin, kunyari, nag-a-adjust pa tayo o hindi talaga kaya yung palubuhin natin ng gusto yung baboy kasi hanggang 4.5 bags lang yung budget natin. So, magkakahalaga yan ng 7,200 pesos mga katropa. Ito. So, nandiyan na yung starter, grower, and finisher. Yung iba naman, hindi na nag-finisher, diretsong grower lang. And doon na nila nadagdagan yung pakain sa kanilang mga alagang baboy. Pero pwede naman yung ganun mga katropa kasi marami tayong karanasan and marami tayong mga kilala na yung iba hindi na gumagamit ng finisher mga katropa. Ang kagandahan lang kasi sa paggamit ng finisher, luminipis yung taba at syempre bumibigat yung mga alagang baboy. So depende yan sa diskarte ninyo. Ang ikalawa naman is yung gamot at bakuna. So kailangan talaga nag-aala tayo ng budget para dito. Normally, 300 to 500 enough na para sa isang baboy. Kasi kung marami naman yung baboy na alaga mo, bawasan po, then makakabawas na yan mga tropa and maaari pang mag-reduce yan.
Kasi yung iba naman, kapag bumili ka ng gamot, hindi mo naman pwedeng bili ng tingi-tingi kasi nasa bote yon. Kaya on average, pwede mo siguro kung konti lang yung alaga ng baboy na 300 to 500. Isa pa is yung kuryente, 200 pesos per head. And wag mo silang titipirin kasi yung paglinis ng baboyan, lalo na yung mga may pang parang singkupsit, ayan, mga talaga namang isang sirit mo lang, linis ka agad yung baboy, di ba? And linis ka agad yung dumi. So, makakatulong yan sa inyo. So, 200 pesos per head para sa kuryente. So, total production, and idagdag mo pa yung tubig ng mga tropa. Siguro on average, mga ganyan din. So, sa production cost, maaaring humigit kumulang 12,000 to 13,000 per head ang maaaring mong magastos sa iyong mga alagang baboy. So, more or less, mga ganyan. Kasama na yung puhunan, production cost, mga maintenance, pagpapalaki ng baboy, operational cost. So, ayan, kasama na dyan mga tropa. So, ngayon, compute naman natin. Paano naman kami magkaka-compute ng break-even price para sa aming mga alagang baboy? Ang formula dyan mga tropa is, ano ba muna yung break-even point o cost? Ibig sabihin nito, ito yung presyo ng bawas sa presyo o walang kita, walang lugi. Yung sakto lang na bumalik sa'yo yung pinuhunan mo. So, ang formula dito mga katropa is number 1, total cost plus target weight is equals to break-even price. So, halimbawa, kung ang gastos natin is 12,500 tapos ang timbang ng baboy na nais nating ma-achieve is 90 kilos. So, ibig sabihin lang nito mga katropa, ang maaari nating maging average price is 138.8. Balikan lang natin yung formula. So, total cost divided by target weight is equals to break-even price. Dito sa break-even price, eto mga katropa, dapat hindi bumaba dito ang presyuhan ng baboy sa inyong lugar. So, ibig sabihin, total ng nagastos nyo, divided by ilang kilo yung target nyo ng palaki yung baboy o ilang kilo yung baboy, dapat hindi dyan, yung resulta nyan is hindi bababa yung price, live weight price ng bentahan ng baboy sa inyong lugar. Ibig sabihin nito, kapag nabenta mo sa biyahero ng 139 per kilo yung baboy mo, ibig sabihin nito, yung pinuhunan mo na 12,500 and yung sukat ng baboy mo divided by sa sukat ng baboy mo o 90 kilograms is equals to 138.8. Ngayon, kung ang presyuhan sa inyong lugar is 139, ang live weight price ng baboy per kilo is wala silang, hindi ka kumita, hindi ka rin nalugi, pero napagod ka lang. Yun yung pinakasimple doon mga katropa. And ang presyo ng live weight sa market, pag-usapan natin. Bakit nga ba pabago-bago ang presyo ng live weight sa market? Depende ito sa demand sa season, tulad halimbawa ng Pasko, New Year, graduation, fiestahan. So yung mga yan nakaka-apekto sa demand ng pangangailangan ng karne ng baboy. Kaya maaaring maapektuhan yung price nito, maaaring tumaas yung price ng live weight sa market. Ayan. So, ibig sabihin lang nito mga katropa, i-anticipate din natin yung mga ganitong mga nangyayari para at least kung mag-aalaga tayo, sure ball nakikita tayo. And isa pa sa diskarte sa pagbebenta, huwag agad ibigay sa unang biyahero. Mag-canvas ng 3 o 4 na buyer para madagdagan ang kita ng live weight. Minsan kasi basta binigyan tayo ng price, akala natin yun na yung okay, pero hindi na pagtanong natin sa kabila, sasama lang yung loob natin kasi nabawasan pala ng 5 piso o 10 piso yung presyuhan ng live weight. So sayang naman, alalahanin natin. I-times mo yan sa 8 o 80 kilos, times mo yan sa 90 kilos o 100 kilos, magkano na yan? Ang 5 piso katumbas na yan ng 500 pesos, diba? So, what more pa? 10 pesos, 1,000 pesos na yan. So, malaking kalugihan yan para sa inyo kapag nagkataon, and malaki rin yung kita ninyo kung magkataon na ma-check nyo na maganda ang presyo mga katropa.
Ngayon naman, computing the actual profit ang kita. So, ibig sabihin nito, para sa final calculation natin, i-compute muna natin ang tunay na kita. Sabihin natin ang live weight price sa inyong lugar is 185 pesos per kilo, which is normal. Yan talaga yung halos karamihan ng nangyayari kapag bumaba yung pricing, is yan talaga yung dapat na at least sabihin na natin na makakahinga si magpapaboy kasi at least okay, may kita pa. Okay, ngayon, benta o gross sales is equals to 95 kilos ng baboy times 185 is equals to 17,575. Ngayon, ibawas natin yung puhunan. Bawas puhunan o cost, 17,575 minus 12,500 is equals to 5,075 ang kinita ng isang magpapaboy sa 4 na buwan o 5 buwan ng pag-aalaga. Ito yung tinatawag na net profit. So, meron kang malinis na 5,075 sa bawat isang head na alaga mong baboy sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Ngayon, kung may 10 kang baboy, kita ka ng 50,000 pesos. Pero tandaan mga katropa, nakadepende ito sa galing mo and sa pag-manage mo. Pag-control mo ng feeds, kailangan walang nasasayang, and sa kalusugan, maintenance, health ng mga alagang baboy. Kaya nga importante ngayon na nagbibigay tayo ng mga vitamins, and nakita pa natin na nagtatae, meron tayong mga gamot na binibigay, and hindi lang basta pag nag-aalaga ka ng baboy, dapat nag-a-accurate ka rin ng knowledge. Ayan mga katropa, importante yan. So, para makangiti ka mga katropa, ang sikreto sa pagbaboyan ay hindi lang sa pagpapakain, kundi sa paglilista kung ano ba ang dapat at matalino mong gawin, and pag-compute na rin o pagiging math, computation, matalino na sa bawat sentimong pumapasok dapat i-compute. Kung gusto nyo ng libreng Excel sheets, templates, so maaari kayo magpagpunain sa ating YouTube channel and sa mga record keeping. So, pwede kung ibigay sa inyo dito lang sa aking YouTube channel. Mag-comment lang kayo dyan sa baba and i-share ko sa inyo yung mga ginagamit ko sa aking negosyong baboyan. So, maraming salamat. Happy farming mga kabady, mga kapigiri natin, mga magbababoy natin sa buong Pilipinas. Hanggang sa muli at sa susunod nating mga topic at kwentuhan. Tumuto kayo araw-araw dito lang sa Kabady Mo ko, usapang business at buhay OFW. So, maraming salamat. Kumusta nga pala dun sa mga OFW subscriber natin na nandyan sa USA and ganoon na rin sa Middle East. Maraming salamat po. Kayo yung mga top YouTube subscriber ko na laging nanonood sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Wala po sa inyo lahat ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat.